Bomba! Isang matinding revelasyon ng tuluyang niyanig at sumire sa ginagawang demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Huling-huli sa akto at tuluyang nabuking ang mga maruruming taktika matapos umanong umamin mismo ang abogado ng star witness na si Madriaga sa kalagitnaan ng isang masiselang pagdinig. Ayon sa mga lumalabas na ulat at viral na video clips, isiniwalat umano ng abogado na may pananakot at manipulasyon na nangyayari para lamang mapuwersa si Madriaga na magsalita at tumstigo laban sa ating vice-presidente. Isang napakalaking sampal ito sa mukha ng mga mambabatas na pilit ginigisa ang OVP. Matapos gamitin si Kerwin Espinosa sa mga nakaraang issue, tila si Madriaga naman ang susunod na target upang gumawa ng peking ebidensya para pabagsakin ang pamunuan ni Inday Sara. Ito ang malinaw na patunay na walang sapat na ebidensya at ang lahat ng ito ay isang malaking fishing expedition at panggigipit sa politika. Dahil sa pag-aming ito ng kanyang mismong abogado, lalong nawalan ng kredibilidad ang investigasyon laban kay VP Sara. Ang tanong ng taong bayan ngayon, hanggang kailan magsasayang ng pera at oras ang gobyerno sa mga circus na ito sa halip na tutukan ng krisis sa ekonomiya at pamumuhay ng ordinaryong Pilipino? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Peke ba ito o may itinatagong baho na pilit sumisingaw? Tutok lang para sa ating susunod na malalim na investigasyon. Kakaroon sila lahat. Lights! Camera! Action! Action! Lights! Camera! Action! Yan! Grabe naman yun. Naganasan namin Sulid! Pambira, oo. Diba, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Ano ba iniiyak nyo? Lumang tugtugin na eh. Ginamit na kasi. Pero kung hindi umiyak tong si Malibog, mabilog. Ito si Kerwin Esperosa na self-proclaimed na drug lord. Etong si Garma pagkatapos ho niyang na-corner sa kubeta, sa susunod na hearing, binanata niya na si BP Sara at si na-corner sa kubeta yan eh. Di ba kinorner siya sa kubeta ng mga congressman? Tapos ito naman, mabigat kidnapping kasi ito eh. Itong dalawa na to, basta yung kaso talagang matindi, ito pinagtatanggol nito kabugado. Yak! Yak! Yan. Ganap na ganap tong si Mabilog. Ganap na ganap siya. Ito si Karen Espinosa, namula pa kasi nag-aano ata ito nagre-reject. Kaya kayo Kaya kayo tapos meron pang patapik-tapik ito si Madriaga dito. Tinatapik-tapik pa. Ano yan, namatayan? Kahit anong iyak mo dyan, kulong ka pa rin, Brad. Trauma. Wala. Lights! Ay na nga ako mga kababayan. Siyempre, lang naman, di ba? Kung gusto nyo talaga ng artista, nandyan ho si John Vic Remulla, palakpakan. Banong mag-isip, anak na to, gumawa ka ng ordinansa, gumawa ka ng polisiya, tapos yung hindi sinunod, ikaw ang nagpunta para manghingi ng paumanhin. Palakpakan. President John Vic Remulla. Pakinggan natin, ano ba ang istorya dito sa viral video na kung saan itong si John Vic Remulla, pinuntahan daw yung construction worker na tinikitan ata dahil walang damit, naghahalo ng simento, nagbubuhat ng simento. Nung mga tauhan ni John Vic, John Vic, pagka hindi ka tumawa dito na parang nakachonke, ayoko na. Gusto ko yung tawa mo nung ini-interview ka ni Llamas, ha? Siyempre naglalamas ng tinapay, si Llamas, yan, Pagka hindi ka tumawa, kagaya nung ginawa kong huling reaction video sa'yo, anak ng tokwa, nangyakang hinayupak ka. Gusto ko ganun tawa mo, parang nakachongke, ha? Tumawa ka ng ganun, ha? Parang naka-marriage yun. Tawa na parang wala ka naman tinatawanan, tawa ka ng tawa. Parang ka si Raulo, yung ganun. Yun ang gusto ko dyan, Vic. Tawa ka na parang ka si Raulo. Okay? Napatawanin natin si John Vic. Saan nag-ano sa dito? Nasa labas? Tindahan. Dito ba? Tawa ka, Brad. Gusto ko yung tawa mo na parang nasisiraan ng ulo. Yung tawa
na kung paano ka tumawa nung ini-interview ka ni Llamas doon sa Storycon. Yung walang nakakatawa-tawa ka ng tawa, yung parang siraulo ka, ganun ang gusto ko, Brad. Yan kandidato nyo sa 2020, mga katalyanista Tensaymada, mga construction worker, hinuli ng kanyang pulisya, palakpakan natin. Wala pang lagay sa akin yan. Sa mga hindi nakakalam, hindi ako nangingi ng lagay. Yan ang sinabi niya nung nagkaroon ng ayuda distribution doon sa kanyang baluarte sa Cavite. Sa mga hindi lang nakakalam, anong sabi niya nung umakyat sa Inteblado? Sa bilyan, wala pang lagay sa akin yan. Sabi ko naman sa Jan Vic Kasalanan ko kasi yan. Kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga. kung di mo naklaro, banu ka. Kung di mo naklaro, parang siraulo. Ang mga patakaran. Siyempre, alam ko naman na trabaho dito. Mainit. Magkatagal ka. Tawa ka muna, Brad. Kung di ka rin lang naman tatawa, ayoko na. Wala na, alis na ako. Tawa ka muna. Di ka tatawa. Ha? Kaya siyempre, kanado mga bata natin. Kanado masyado. Kaya sabi ko, isip mo na. Isip mo na. Trabaho. Isip mo nila. Oo. Yan ang yan eh. Nagpapaka Duterte, yung OG na Duterte, kinidnap, dinala sa The Hague, Netherlands. Group effort, kasama yung magkapatid na Remulla. Brad kala mo kakalimutan namin yan. Gusto niyang maging susunod na Duterte, pero yung ginawa ng original na Duterte, ginamit na dahilan para kidnapin at ipadala sa The Hague, Netherlands. Duterte daw, palakpakan. Sabi ng mga aso mong vlogger anak na to, akala mo makakatagos yan? Ha, akala mo? Sabi ng mga aso niyang vlogger, siya daw yung ala Duterte 2.0. Hindi gagawin ni Tatay Digong yan. Yung pupunta sa bahay na may bahay, manghihingi ng tawa dahil doon sa pulisiyang ginawa niya. Hindi. At pag gumawa ng pulisya si Tatay Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi yung tumatawa ng walang nakakatawa, yung parang siraulo na tawa ng tawa. Dala yan. Gusto yung makita yung tawa niya ng tawa nung sa interview ni Storycon, para siyang nakachongke. Hindi ko sinasabi nakachongke para siyang parang Kasi ganun yun lap trip siya, lap trip ba, ganun. At nakipag-jamming ka ba dun sa anak ni Boying? Kantahan, o kung ano-ano iniisip mo Lang yung Jan Vic na to, oo. Yan ng mga pulis na gusto talagang perform, push yung patakaran namin. Push ka pa. Kasi dito, lalo na sa lugar nyo, maraming nagkakasakitan dito di ba? Kaya dito, pinipilit namin parang inuman, mga bata, pinapawi namin ng maga. Para naman sa lahat yan Hindi naman para sa lahat yan. Gawin mo muna sa Cavite. Anong inayapang mo sa Cavite? Nung in-interview ka sa Storycon, walang warrant sa Cavite. Tanungin mo si Llamas, alam niya yan. Palakpakan. Wag Jan Vic wag. Sabihin ko sa'yo, wag. Please. Kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako. Kasi nga po, bakit, kumbaga, dapat po DILG nagpunta dyan. Yung sinasabing masama yan. Yaan ang resulta ng palpak na leader. Yaan ang resulta ng mahinang klaseng leader. Weak leader. Kung weak yung nasa taas, lahat ng nasa baba, puro sabaw-sabaw sigurado. warning po muna talaga, di ba? Oo. Tama si nanay. tigil po kasi agad. Kasi doon po sa barangay Bagong Silap, sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So pwede kang mag-bis muna. Huwag kang lumabas nang hindi ka, di ba po? Dala ng yan, dala ng ganado lang. Hindi ganado lang. Dala ng pagtawa mo yun sa Storycon. Wala man lamang warning. Pagkakita dito kay mamang construction worker, ticket kagad. Yung ticket pa naman huna yan, pagka hindi nyo na-actionan, kung di ako nagkakamali, mapupunta sa record mo yan sa NBI. Ganong katindi yan. Wala ka lang damit. Nagsigarilyo ka sa mga non-smoking area. Alam ko ganun yun Matitiketan ka dyan. Pag natiketan ka dyan, anak ng toko pagka hindi mo na-areglo yan, alam ko magre-reflect yan sa
pagka kumuha ka ng NBI credit. Hindi ko alam Hindi ko sigurado. Parang gano'n nata narinig ko. Diba? Pero hindi naman personal yun. Hindi ka naman kilala ng mga yan. Diba? Pero, ayan, para sa lahat talaga yan. Wag. Baka ba kayo napansin, tumahimik ng barangay niya? Diba? Wala. Ikaw lang tumahimik mula nung nabas ka sa social media. Bano ka kasi. Pumunti na gulo rito, diba? Mga bata umuwi naman. Wala na nagiinom sa kalye, diba? Tawa ka muna. Tawa ka muna. Yung tawa mo sa StoryCon. Yung parang nababaliw na tawa, yun ang gusto namin. Yung tawa na walang nakakatawa, yung parang baliw ka na sa kakatawa mo. Nung kakwentuhan mo si Llamas dun sa StoryCon. Okay ka lang ba nun, Brad? Bilis ng karma, no? Sabi ko sa'yo. Dati kasi pwede mag-inuman sa ganito lang. So, Hindi naman totoo yan. inuman na eh. Diba doon nag-umpisa ko lahat eh. Pero sir, may tanong ako. No. Di ba i-revise nyo naman po yung ano? So, ang tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwede mag-topless yung lalaki? Lalaki. Alam mo na babae. Yan ang gusto ko, ginaganahan na si Jan. Yan ang gusto ko. Pagka ganyan ang tawa ni John Vic, aba. Ibang usapan na. Gato patakaran siya. Basta nagtatrabaho, pwede. Pwede. Pwede, pero yung mga tambay na nakalabas lang dyan, naglalakad na walang t-shirt, bawal yun. Bawal talaga. Kasi yun naman Bahala ka dyan. Kabubuhan niyang ordinansya mo na yan. Anak ng toko. Yung mga adik, kahit sa damukal, yung mga walang damit sa kalsada. Walang damit si PH update. Basta hindi adik. Anak ng toko, okay lang yan. Magtanggal kayo ng damit sa kalsada. So walang adik. Kasi walang damit yan, pero hindi gagawa ng kaguluhan yan. Yung mga nakadamit naman, formal na datingan, maya-maya, ginagawan ka ng gripo sa tagiliran. Adik eh. Di ba John Vic? Alam mo yan, John Vic? DILG secretary pa naman, di ba? Ngayon, papipiliin ko kayo mga kababayan, nakatanggal ng damit pero walang adik. Kahit na dumaan ka, hindi ka pagtitripan dahil mainit lang eh. Nasa tropical country tayo eh. Di ba? Magagawa mo pero hindi ka pagtitripan. Nakadamit lahat pero mulat silang lahat. Ganito. Malakmanan si John Vic. Lambing lang natin kay John Vic yun. Dito na tayo. Sa abogado ni Madriaga. Pambira sir, it's your turn. Your turn. Attorney. Attorney. Ano attorney naman? Attorney. Di baka mahilig mambato. Pagka nagagat ng babato ng papel, ganun. Pero attorney, meron tanong si Katoy sa kanya. Meron nung tinanong kaugnay doon sa larawan. Pakinggan nun natin ito mga kababayan. Teka muna, yung pala yung painting, yung painting na niregalo daw, bakit may nagdi-deny ngayon yung isang Davao-based artist na nagsabing hindi sa kanya yan, akin yan. Siya daw gumawa nitong painting. Ang pangalan nitong babae na Davao-based visual artist ay Tanya Lee. Tanya Lee, Ali. Tanya Gaisano Lee. Kala ko Lee pala yung initial doon sa ano. Lee pala yung mga nakalagay doon sa ano, na pangalan doon sa painting. Kala ko Lee pala Lee. Sorry. Daw ang may-ari ng painting na yun at siya gumawa nun. Na ano pa yan, kung mapupuna mo kapon sa Zoom meeting, di ba piniplay yung nilabas sa screen, yung mga Zoom meeting ng Isip Sara, tapos merong painting sa likod si BP Sara. Yung babae na walang mukha, tapos parang may may bilog sa likod, parang buwan. Yan. Yan, narinig ko yan kahapon. Ito. Yan. Di ba? Alin ang naiba sa tatlong painting. Alin ang naiba? Di ba? Ay, strategy ho ni Madriaga yan. Kasama ho sa grand plan ho niya yan na ipakita, i-establish ang sarili niya na close sila ni VP Sara. Nakita mo yon. Yung habang fina-fansign ka niya, yung picture sa likod niya. Ako ang nagbigay niyan. Di ba? Ganun ho yun. Nakita mo yon.
close kami ni VP Sara. Ganun ho yun. Ang problema, nahuli, kidnapping with matching murder, palakpakan. Ngayon, nagkalitaw-litaw, yung kinopyang larawan, lumutang yung talagang may gumawa ng larawan. Di ba? Ang konteksto niyan ganito. Meron, Pakinggan natin ang konteksto nitong si Raymond Palad. hindi ko palang na-forward. Sa mga abogado sa mga future lawyer, ayusin niyo buhay niyo. Wag kayong wag kayong sunggab ng sunggab. Okay? Yan si Raymond Palad, notorious yan. Ibig sabihin notorious pagka yung mga high profile na mabibigat ang kaso, talaga siya humahawak dyan. Ibig sabihin, ang ibig natin sabihin, talagang kagaya nitong si self-confessed drug lord na si Carolina Espinosa. Yan ang abogado niya. Attorney Raymond Palad. Ito namang kidnapping with matching murder. Attorney Raymond Palad. Yan ang ano mo. He is your guy, ika nga. Diba? Pagka wala nang gusto kumuha ng kaso mo, mahirapan ka maghanap ng abogado. If the price is right. Diba, attorney? Siyempre, wala kang babayad. Pro bono. Wala pa ka natin. Bono pala eh. Di ko alam. Joke lang. Di ko alam. Baka sabihin nitong si attorney Palad. Pinagkakala ko na pro bono siya. Hindi pala. Baka ang yaman niya si Ang yaman niya si Madriaga. Magpo-pro bono ka? Meron nga bank account si papakita? Magpo-pro bono ka? Ikaw naman. Attorney Raymond Palad naman. Ano pa, nag-aral ka, nag-bar ka, tapos ipo-pro bono mo yung kidnapping with murder? Percent, no? Meron talaga siyang mga painting na ganon. 99% similar to that. Ang pinagkaiba lang yung parang ponytail yung buhok ng babae sa likod. Because meron talagang isang taga Laguna na scholar niya na nagdo-drawing ng ganong painting. We have pictures of that. Kaya meron kami yung photo. Mamaya i-share ko sa after mag-usap na. Sige nga. Share mo. Similar photo sa ganon. Tapos yung babae na nagdo-drawing doon sa Laguna, may hawak siya. I-share mo pa? Hindi na. Ayan na, ako na mismo ipapakita ko na. Ito yung scholar niya. Yan, scholar niya yan. Yung scholar niya. Hawak niya yung picture, dinrawing ng scholar niya. Maya-maya, ito na ho. Hindi kasi pwedeng yan, sasabihin na magkapares tayo ng ideya. Anak ng tokwa. Yung bilog sa ulo, yung pattern sa anong tawag dito, sa kanyang palda, sa damit, yun na yun, hindi, pangungopia na ho yun. Bawal ho yan. Copyrighted na ho yan. Pagka kung pwedeng ng copyright yung na yan, yung may-ari niyan. Bawal ho yan. Tama ba copyright pagka ganyan? Ano ba tawag pagka picture? Alam ko kasi sa digital eh. Ano ba yan? Copyright. Ano ba tawag dyan? Comment nyo sa baba kung alam nyo. Pero bawal ho yan, bawal hong manggaya, bawal ng ganyan. Kasi yan, likha ho yan ng utak. Ngayon yan, exclusive doon sa gumawa. Yung karapatan doon nung gumawa. Halimbawa, kanta. Ngayon, kung gusto mong gayahin yung kanta, baguhin mo yung ganito, parang gagawan mo ng kung ano-ano. Kailangan mo pa magpaalam doon sa original artist o kaya original author ng kung ano man ang gusto mong pakialaman doon sa kanyang original na gawa. Pero yung kukunin mo yung original na larawan tapos gagawin mo na medyo light yung shade ng orange, yung pattern sa baba wala kang papalitan, yung postura ng katawan yun na yun pa rin, yung buhok lang pinalitan mo. Pangungopia ho yan. Hindi lang yung taga Davao ang may monopoly ng painting na yon. Hindi monopoly. Siya ang original. Attorney, alam niyo yung ibig ko sabihin. So example, binigyan kita Jerry ng painting na ganon. Tapos dapat nagsusum tayo, naka-display sa likod mo. Sasabihin ko, Jerry, yan yung painting na binigay ko sa'yo. Then pwede mo sabihin, hindi, binili ko to sa ibang mall. Diba? So, pero, attorney, yun kung ano yan, kung halimbawa picture ni Spider-Man nasa likod.
Ito, one of one ito, attorney. Ano ba naman yan? Abogado ka pa naman. Kung picture ni Spider-Man nasa likod mo, binigyan mo akong picture ni Spider-Man. Ano yun? Mass printed yun. Mass produce yun. Ito, one of one to. Binigay ito kay VP Sara. Kaya pagka nagkaroon ng kamukhang larawan na yan, kasi si VP Sara yan eh. Ibig sabihin, kinopya. Attorney naman, ay, bala ka dyan. Hindi parehas na parehas ang binigay ko sa'yo. Maring na nangyari. So, Pero hindi maaari, attorney. Hindi maaari. Malabong mangyari yun. One of one nga eh. Yung artist, gumawa siya ng likang sining na kung saan kung paano niya nakikita si VP Sara. Diba? Yung utak niya na yun, hindi naman pwedeng maging utak nitong si Scholar. Okay? Hindi pwede. Hindi pwede. Yung background, blue din, ganon. Oo naman na to. Yung damit, yung shade lang ang nabago. Ito, medyo matte siya. Ito, parang naging matingkad yung pagka-green niya. Sa kanyang pang-ibaba, wala mang binago. Tapos sasabihin, coincidence. No. Nagkataon lang. Urur. Meron kaming photo na talagang hawak ni Ramil yung similar painting. Wala namang nagdidebunk nun. Ang sinasabi natin dito, sa sobrang con artist nitong si Ramil Madriaga, kaya niyang umabot doon sa punto na pati yung mga posibleng magamit para ma-establish yung credibility at ma-establish na siya ay malapit sa mga Duterte, gagawin mo. Nitong Madriaga, sinungaling nga. And yung painting na ganon yung itsura ng Kasama yung gumagawa. Yung Philippine. Kumbachero, hindi ko na kayo hindi ko na kayo papahirapan. Ako na maglalabas niyan kasi pahirapan pa kayo. Hintayin niyo pa yung post ng Raymond Palad na yan. Raymond Mariam Palad na. Tatagalin pa niya. Ako na hindi na Pasko na. Sige, sige. Ganito na lang ha. Tanungin ko kayo mga kababayan. Ito kasi hindi ito artista. Hindi ho ito comics, hindi ho ito pelikula. Okay? Yang larawan na yan, hindi yan si Iron Man, hindi yan si Einstein, hindi yan, di ba, international personality na kung saan pagka nag-imprenta, sanda mo ka lang ginagawang kopya. Yan ho ay ginawa exclusive kay VP Sara. Dahil nga bida-bida yung sinungaling na Madriaga na yan, para mapakita niya na solid ako sa mga Duterte. Lapit ako bro, lapit close. Ganyan kami ni Sara bro. Kita mo to, ito. Larawan na yan, ito hawak ko yan oh. Siyempre sa unang tingin di mo makikita, aba bro. Dinisplay pa talaga niya sa sa opisina niya yung binigay mo. Aba magaling ka ha. Magkano ba kailangan mo? Nakamang toko, pinagkakitaan pala yung isip. Yan. Niya na nasuot, yung kulay na green, yung pambaba na yellow, yung background na yellow, meron kaming parehong-pareho. Sabi nitong si Tanya Gaisano Lee, anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Siya daw po ang nagregalo nun kay VP Sara noong 2021. Actually, we never claimed na about the name nung babae na yon. Hindi, ang sinasabi ng kliyente mo kidnapper na may kinakaharap na kasong kidnapping, okay? May kinakaharap na kasong kidnapping, bura. Sabi ng kliyente mo na mayroong kinakaharap na kasong kidnapping, yung larawan na nakikita nyo sa likod ni VP Sara, binigay ko yun. Yun! Ang sinabi niya sa Injustice Committee. Ngayon, hindi nyo na kiniklaim. Palapakan natin ang abogado ni Ramil Madriaga. Nakiklaim na is wala, mahinang klase to. Hindi to makakapasok sa law firm nito si Atty. Panelo. Hindi makakapasok ito sa law firm nito si Atty. Vic Rodriguez. Hindi pwede to. Wala mang, pwede tumambay ito sa bilibid. Pwede siya doon. Pero yung mga
ika nga mga bigating law firm kukunin to. Naku, parang malabo. Scholar siya. Ang sinabi ni Ramil, yung painting na yan, regalo ko sa inyo yan, gawa ng scholar ko. Which is true. Kasi may scholar siya na nagpipainting ng ganong design. Ang sabi ni Ramil, dalawa yan. Nagpipainting ng ganong design. Urur. Huwag mo kami lokohin dito, attorney ha. Con artist yung bata mo. Bistado na siya. Sinungaling na, manluloko pa. Attorney, dalawa yung ganyang pinagawa ko sa scholar ko. Yung isa, kinuha ng BPSG, tapos yung isa, nasa bahay ko sa Laguna. So when he saw yung painting na yon na 99% similar, sagot niya, yan ako nagregalo niyan kay BP Sara. Ayun na nga. Oh, ikaw na mismo nagsabi. Yun talaga ini-aim niya. Nakita niya yung larawan na yon, napicturean siguro niya, napakomission siya, gawin mo to, gayahin mo to, pero hindi gayang-gaya. Gayahin mo to. Ngayon, lahat ng makakakita nun, dahil hawak mo yon, sasabihin itong si Ramil Madriaga, siya nagbigay kay BP Sara. Bistado ang modus ng sinungaling na si Ramil Madriaga. Palakpakan doon tayo mga kababayan. Hindi galing akin. Umamin itong si Atty. Palad. Ganun ho yun. Ngayon, kung talagang i-authenticate yung painting ngayon sa likod, edi wow, sa'yo nga yan, kasi similar nung niregalo ko. Pero kung ako, iba parang ganito, di ba? Maring Natatawa na lang si Kato niya. Ay, di wow. Sinungaling yung bata mo. naka-display sa likod mo, genuine. Yung naregalo ko sa'yo, imitation. Pwede sabihin na akala ko yan yun kasi pareho. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Con artist yung bata mo, sinungaling, manluloko, budol-budol. Yun ang kliyente mo, sir. Sa tanggapin nyo man at hindi, manluloko yung kliyente nyo. Malamang sa malamang, ito ano ko lang teorya ko lang hindi to kay Ramil. Halimbawa ako ay isang con artist, isa akong nangidnap. Hindi si Ramil Madriaga. Para ika nga talagang mas marami pa ako mahututan. Kita mo yan. Ito brad. Ito meron siyang fina-fansign ako. Happy birthday Sir Ram. Diba? Kita mo yung sa likod niya. Ako yan. Akong bigay sa kanya yan. Pegi pera. Hindi ko sinasabi nangingi siya ng pera. Con artist nga Di ba kaya nakakulong nga yung nga pangingi ng pera mababang kaso lang yun. Kidnapping ho ang kaso niya. Sinungaling Di ba? Itong abogado niya, bistado na, pinagtatagol. Huwag ka na lumusot, Brad. Tiklo na kayo. Pwede naman ganun. Yes. Okay. Pwede ganun. Dahil dyan, panoorin ho natin ang kabuuan ng interview na yan dito kay Atty. Raymond Palad. Attorney Raymond Palad po ang legal counsel ngayon ni Ramil Madriaga. Ayan. Attorney Raymond Palad, magandang morning! Sila Magandang Jerry at si morning. Katunying po ito. Good morning, Jerry, Katunying, sa mga nakikinig sa inyo. Attorney, matanong lang namin, talaga bang pinipili niyong maging kliyente yung laging humaharap sa Senado, Aray ko. sa House hearing? Bakit ba natitsyempo naman na lagi na lang? Di ba? Naalala namin dati ang kliyente niyo, si Katrina Halili. Yan. Di ba? Itong nakaraan din, ewan ko, meron pa ba ibang artista nitong dati? Sino yung artistang... wala ba? Sa Senado. Sa Senado, si Kerwin Espinosa. Di ba? Oo nga pala. Tama ko. Parang Natsyempo lang. At ito ngayon, Natsyempo lang kayo naman. Masyado naman kayong natsyempo lang. Hindi naman kayo talaga. ay si Ramil Madriaga. paano niyo ba naging kliyente to si Ayan, Ramil sige. Madriaga? Ano kasi yan alam mo yung mga by referral. Sa Annex 2 yan, marami ho akong kliyente dyan. Kasi dyan yung mga high profile inmates. Dyan din na detinis si Kerwin Espinosa. Sa Bikutan, no? Sa Bikutan. Oo. Sabi ko na nga ba Dyan sa Annex nakatambay yan sa sa Annex A. 2, may mga kliyente rin po ako mga Chinese dyan. And alam mo dyan, pag nakakakuha ka ng acquittal sa mga kliyente by word of mouth, Patok ka na. Batak. nagpapasa Yang si Raymond Palad, batak yan. Diyan kayo kahawig ni Trillanes yan. Ganon, no?
Parang nahahawig-gawigaw ko kay si Trililing dito sa mama ng pera. Ano yan eh, mamaya may tumatawag na sa iyong kamag-anak, humihingi ng tulong kung pwede mong i-represent. Kasi yung lawyering is more pag marami ka nakukuha ng acquittal, kumakalat yan sa mga, nag-uusap yan, mga detainee na kontakin mo yung lawyer ko. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. May mga nagte-text, nagbabiber. Minsan nga magugulat ka, nakakulong na, nakakapag-message pa sa'yo eh. Wow. Pero attorney, kung maganda yung kwento nyo na yun, pero bakit may mga kilala tayong abogado na ang daming kliyente, puro talo naman sila lagi, yung laging bilibid, yung laging bilibid yung... Hindi na namin babanggitin ng Hindi na pangalan. namin babanggitin ng pangalan, ha? Babasa ko yan, kahit tayo naman, kahit pa paano na-acquit natin yung mga kliyente. O hindi naman baka yung